May kapabayaan ang Bulacan State University o BSU kaya humantong sa trahedya ang field trip ng mga estudyante sa San Miguel, Bulacan. Ayon yan mismo sa Commission on Higher Education. 6 na po ang nasawi sa trahedya habang nawawala pa rin ang isang estudyante na dating miyembro ng EB Babes. Saksi si Ian Cruz. Ganito kahirap ang pag-retrieve sa mga katawan ng first-year tourism students ng Bulacan State University na tinangay ng flash flood sa Madlum River kahapon. Naunang nakuha ang mga labi ni Helena Marie Marcelo, Michael Alcantara, Sean Rodney Alejo at Michelle Ann Banzo. Kaninang umaga naman, magkakasunod na nakuha ang katawan ni Janet Rivera at Madel Navarro. Sa labis na pagdadalamhati, may mga nahimatay. Ang ginawa nila, denive nila kasi nasa 15 to 20 feet yung depth, yung lalim. So talagang sinuyod nila yung ilalim. Bukas naman itutuloy ang paghahanap sa nawawala pa rin si Maiko Bartolome, dating miyembro ng EB Babes ng Itbulaga. Kabilang sila sa mahigit 100 first-year tourism students ng BSU na nag-field trip sa lugar kahapon pero hinati sa 4 na grupo. Ang mga biktima, kabilang sa grupong may 44 na estudyante. Kwento sa amin ng isa sa 3 taga Madlum Guide Incorporated na kasama ng mga estudyante. Bandang 2:00 kahapon, dumaan daw muna sila sa Madlum Cave. Saka tumawid sa mababaw na tubig ng Madlum River at dumiretso sa Mount Manalmon. Nang pabalik na sila pasado 3:00 ng hapon, tatawid dapat uli ang mga estudyante habang mahina ang ulan at mababaw pa ang ilog noon. Ang 5 sa mga estudyante nagpakuha ng litrato sa malaislang bahagi ng ilog, pero bigla raw rumagasa ang tubig sa ilog at tinangay ang 5 nagpalitrato at ilan pang nasa pampang. Hindi namin alam na ganun pala yung kalakas sa bundok. Kasi dito, ambon lang. Yung dati naman po, ang karaniwan, 1 oras bago unti-unti yun, mabagal. Yun po talagang bigla. Mabilis daw yung pagragasa ng tubig patungo dito sa ilog. Ito nga yung unang bakas ng pagragasa ng tubig at ilang segundo lamang daw lumipas hanggang dito na nga ang taas ng tubig at makikita pa nga natin yung bakas ito. Kaya naman ilan sa mga estudyante ang talagang napahamak. Pero pag-alma ng ilang nakaligtas sa tila paninisi pa sa kanila ng tour agency, di sila nagpumilit na tumawid sa ilog. Wala rin daw sanang madidisgrasya kung may life vest silang suot. Ayon pa sa mga estudyante, wala raw permit o koordinasyon ng nasabing tour agency sa lokal na pamahalaan ng San Miguel. Nung pagbaba na po namin ng bundok, naabutan na po namin silang stranded dun sa ilog. Wala po silang kinakapitan. Yung tubig hanggang bewang na. May iwasan po kung hindi po tinuloy yung pagtawid sa ilog. Ang mga nagluluksa namang kaanak ng mga nasawi, sinisisi ang pamantasang pinagkatiwalaan pa raw nila. Dapat sana pag nagpa-tour sila, make sure sana na at least 90% safe. Hindi yung basta kasi iningat-ingatan mo yan eh. Iningat-ingatan mo yan, nagpapakapagod ka para sa trabaho. Para maano yung mga bata na yan. Tapos biglang biglang mawawala na lang ng ganun-ganon. Giit naman ng BSU, pirmado raw ng mga estudyante at magulang ang kanilang consent at waiver na nakasaad na walang pananagutan ng paaralan sakaling may mangyaring masama sa field trip. We created a crisis committee na ang purpose ko noon magkaroon sila ng parang our own investigation at the university level para malaman namin kung merong nagkulang, kung may lapses. May kasama kayang faculty sa field trip? Sabi ng tour guide na nakausap ko, wala raw. Pero sabi naman ng isang nakaligtas na estudyante, meron daw. Wala pang sagot tungkol dito ang BSU. Dahil sa nangyari, bubuo ng fact-finding task force ang CHED para magsiyasat sa anilay malinaw na pagpapabaya ng universidad. Maaring maging liable din ang mga paaralan kung ito'y hinahayaan lang nila. Kasi kung walang relasyon yan,
sa pag-aaral nila. Nagdeklara na ng day of mourning ang BSU at sinispinde ang lahat ng nakatakdang field trips. Sarado na rin muna sa mga tour ang iba't ibang pasyalan sa Barangay Sibul at magtatakda ng guidelines sa kaligtasan ng tourist spots ang lokal na pamahalaan. Mula sa Bulacan, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.